Salamat po sa inyo sa bigay nyo sa amin. Maraming po salamat sa tulong nyo at nagulat po ako sa pangalan ng Manisha. Sinabi sa akin na meron kayo. So ayan po mga kabayan, nakita naman natin yung kanilang kasipagan, no, at sitwasyon sa pamilya ni Kuya Jerome and Ate Princess. So ngayon dalhin ko muna sila sa sa groceryhan. Bili ng gatas, no, para kahit papaano ay maibsan yung iniisip o mabawasan yung iniisip ni Kuya Jerome. Sige na ako na magdala. Kasi na may alaga si ate. So ayan po mga kabayan, ipag-grocery natin si Kuya Jerome and Ate Princess para kahit papaano ay mabawasan yung iniisip nila sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Okay, sige. Kuha kayo, ayan, kuha kayo ng grocery. No, mag-grocery tayo. Tukal mo. Sige. Gatas dyan, mo ah. Gatas. Gatas Oh, sige. Sige. Hilira na lang. Ito na lang. Sunod-sunod na lang tayo. Papa. Hmm. Luwa. Mantika. Chay. Ano yan? Biskwit? Biskwit? Ayan po mga kabayan, nag-enjoy sila sa kanilang pamimili ng groceries. Kaya Kasi magpili ka pa. sige, kuha kayo sa gusto nyo. Dahil alam ko ay ngayon lang kayo maka-experience ng ganon. Kadami na sabay-sabay
kukuha ng grocery, no? Kay enjoy at kunin nyo na lahat ng kailangan nyo dyan, ha? Dahil minsan lang ako magyaya na mag-grocery sa inyo. Bagay, kumuha na ng may palaman. So yan ang pinaka-importante, gatas ng anak nyo. Saka nakita ko kanina, paano kayo pag nagtimpla ng gatas ng mga bata? Ilang scoop, ilang Dalawang spoon. scoop po. Pag malit na po yung gatos niya, isang scoop lang. So nakadepende sa dami. Isang scoop lang kapag konti na lang. Opo. Pero dapat pag ons o pagwang yung pa sa bote, di ba? Opo. 1:2 dapat. Mm. 1 yung tubig, 2 scoop yung So medyo lasaw, no? Opo. Oh, so kaya pala mga kawin kanina nakita ko ay lasaw kasi nakadepende. Pag medyo bagong bili Kape pa, nga eh. ay Ay, dalawang dun- scoop, no? Pero kung konti na lang, isang scoop na lang. Kaya bumili na sila ng malaking gatas. Para kahit pa paano ay yung mga bata, lalo na pareha sila nagagatas, yung panganay at saka yung bunso. Pa, kape. O yan ang kape. Marami dyan. Pagpipilian. Mga taa, kopi ko brown mo.
Shampoo. Shampoo. Sabon, kuha kayo ng sabon. Sabon. Panglaba. So ayan po mga kabayan. Bigas At nadampot na po nila lahat ng gusto nila at pangangailangan. So ngayon, pupunta na kami sa cashier, no? So meron pang kulang na nakikita ko mga kabayan, bigas. Ayan. Nak, galak anak. Unahin mo mga malalaki para hindi ka mahirapan. Mailagay nila sa ano. Then ito nga po mga kabayan, sabi ko bigas kasi yun talaga ang pinaka-importante sa kanila, bigas. No? Kaya sabi ko may kulang sa grocery nyo. Bigas. Bigas. Yan ang pinaka-importante mga kabayan. Kaya sabi ko bigas, bigas, bigas. Hindi baling mawala ng asin, tsaka bitsin, tuyo, mantika. Basta may bigas lang ay, nako, hindi ka na magugutom.
Anong pangalan niya, Jerome? Jake po. Ha? Jake. Jake, aba, marami ng grocery si Jake. Salamat po. Marami ka ng pagkain. Salamat po, tita. Lalang-lala na yung gatas mo, ne. Jake. Yan. Angelica, may gusto umihi. Nagtigas ka. Maraming po salamat po sa inyo po. Yung biyaya binigay niyo sa amin. Dahil po lubos na kayo pong naisakay ko po sa pedal ko po. Dahil salamat po sa motor po na binigay po at pinasaya mo po kami ang mga pamilya ko dahil at pinag-grocery mo po kami biyaya dahil marami pong salamat po. Maraming salamat po sa inyo sa binigay niyo sa amin, biyaya, sa motor. Kung hindi po kayo naisakay ng asawa ko, wala po kayo, ate, kuya. Salamat po sa inyo sa bigay niyo sa amin. Maraming po salamat sa tulong niyo at nagulat po ako sa pangalan ko, Manisha. Sinabi sa akin na meron kayo. Sumaya po ako. Salamat po sa tulong niyo sa aking pamilya. Kung wala po kayo nakita ng asawa ko, wala po kayo ng mga biyayang binigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa inyo talaga. Tutulong niyo sa amin. Malaking tulong na po sa amin yun. Maraming salamat po sa inyo. Malaking biyaya po sa amin. Binigay niyo sa amin yung mga tulong niyo. Walang anuman. Deserve ninyo, Ate Princess and Kuya Jerome, sa nangyayari ngayon sa araw na ito. Ang daming nangyari sa araw na ito, mga kabayan, sa buhay nila. Deserve niyo yan dahil napakasipag, no? At pilit niyo mabuhay ng patas na hindi niyo iniintay yung hirap, yung pagod, yung trabaho, yung pamamasada sa tirik ng araw. Nandyan yung mister mo, pati ikaw, sabi niyo nga, nagbubukit pa kayo. Opo. Kapag meron at tinatawag kayo, nag-extra pa kayo sa kainitan. Kaya deserve niyo kung ano man ang biyaya na natanggap niyo ngayon. Ha? Kahit si Jerome ngayon, mga kabayan, lutang pa rin ang isip. No? Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, mga kabayan. Kaya parang hindi mo siya makausap ng maayos, samantala kanina nung nagpipidal siya o nagdadrive siya, mga kabayan, lahat ng kasagutan niya, no, lahat ng aming pag-uusap ay nakikipagpintuhan siya. Pero ngayon, mga kabayan, na nangyari na pulat-lat, mga kabayan, para ba siyang hindi pa rin nag-sink end sa ano niya, sa utak niya, mga kabayan, na totoo ba itong nangyayari sa araw na ito? Ang akala ko lang ay
namamasada lang ako, magkapasahero lang ako, hindi ko akalain, no? Hindi man ako nakapulot ng pera sa daan na kahit barya, pero nakapulot naman ako ng susi sa daan patungo sa susi sa magandang buhay. Eka nga, di ba? Kaya ano pa rin siya, lutang, no? Parang nandoon pa rin yung ano niya sa nangyari mga kabay na hindi siya makapaniwala. Kaya ngayon, nilubos na po namin sa araw na ito, pinag-grocery na po namin kagad. Kaya nakita ko po yung kanilang sitwasyon mga kabay, kung ano po yung kailangan. Kaya dumapo kami kaagad dito sa groceries. Kaya ayun, namili sila, nag-enjoy sila. Hala, pulot doon, pulot dito. At mukhang nakalimutan na nga nila yung bigas mga kabay. Sabi ko, teka, napupunta na tayo sa cashier pero wala silang bigas na nadampot. Kaya sabi ko, sige, bigas ang kulang dyan sa pinagdadampot ng mga kabayan. Kaya nag-enjoy. Alam ko ay hindi nila yan makuha ng isang bilihan mga kabayan. Dahil patingi-tingi, yung ulam nga nila, patingi-tingi, budgeted, no? Pinagkakasya. Ang katulad ngayon, kung hindi namin nahila si Jerome dito at yung kanyang misis at mga anak, malamang nasa daan na kayo ngayon, Jerome, at namamasada naman. Tama? No, namamasada na naman kasi sabi niya, ang balik niya, alas 3 ng hapon, mamasada siya hanggang hapon na yun o hanggang gabi na yun para pag uwi niya, meron na naman siyang panibagong bit-bit na ulam at bigas kung may sobra. Kaya ganyan po ang routine sa pamumuhay ni Jerome and Ate Princess. Kaya tara, let's go. Hindi pa rin makapaniwala si Kuya Jerome, pero yan ang katotohanan sa nangyari sa buhay niya ngayon, no, na biglang sinuwerte, no. Ang swerte nga naman mga kabayan, nandyan lang sa tabi-tabi kapag oras mo na, minsan mabunggo mo, makasalubong mo, no, yung pala kasakay mo na. So ganyan, kaya hanggat dumating siya sa bahay, na pati asawa niya ay hindi rin makapaniwala sa nangyari. Okay, sige, tapos na tayo mag-grocery, hatid namin kayo mamaya sa bahay nyo, ay magmerienda muna tayo bago tayo uwi, ha? Kasi mainit ang panahon. Gusto nyo parang milk tea tayo, ganon? Kayo pong bahala. O, Hindi po ako bilang ng malamig. Ay. Bawal po sa atin. ay, bawal sa inyo. So ano ang gusto nyo merienda sa tingin Tinapay nyo? na lang. Tinapay at na lang daw. ano pa ang mga mini merienda nyo? Basta hindi malamig, yun lang ang kalaban mo. Hindi kayo umiinom ng malamig. Kahit soft drinks, hindi. Lahat ng malamig, hindi. Bawal po sa atin. Kahit tubig na malamig, hindi rin. So, tara, mag-isip tayo ngayon kung ano ang pwedeng merienda ni Ate Princess. No, kasi hindi umiinom ito na malamig. Ha? Tinapay na lang. Tinapay. Ha? Or pizza. Gusto nyo? Ayan na Tara, lang. sige, pizza na lang. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.